ng pagpapala ng Panginoon. Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito, wala pong iba, kundi ang ating butihing lingkod na mula naman sa Naga, dyan sa Pilipinas, ang ating butihing pastor, Pastor Efren Carino. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli ng Diyos at tayo pinibigyan mo ng pagkakataon upang mag-Bible study. Ito po isang napakahalagang bagay na ating pag-aralan at pakinggan ng mga mensahe na mula sa ating Panginoong Diyos. So, tayo sa maging manalangin. Dakilang Diyos, papulit pagsamba namin pong binibigay sa inyo, Lord. At inyo pong pagpalain po inyo pong mga salita, Lord. In Jesus' name, Amen. So, sa aklat po ng Mark chapter 16, verse 15 and 16, na sinabi po dyan ng ating Panginoong Isus, pagkatapos sinabi ni Isus sa kanila, humayo kayo sa mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay paparusahan. So ang ating pong topic ngayon ay patungkol sa good news and warning. Magandang balita at babala. Yan po ating tatalakayin po sa umagang ito. So dyan po sa ating nabasa ng mga talata, si Jesus ay muli po siyang nabuhay sa pagbasahin ko natin yung aklat po ng Mark chapter 16. At dyan po sa aklat ng Luke ay si Jesus ay nagpakita sa mga tao. At bago po siya pagbalik sa langit, ay meron po siyang iniwang utos sa kanyang mga alagad. At kanya po sinabi sa kanyang mga alagad ay pumayo po sila sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita. So ito pong magandang balita na tinutukoy ay ito po yung kwento patungkol sa ating Panginoong Isus. At dito po ay kinikwento po dito yung kapanganakan ni Jesus. Pangalawa yung kamatayan ni Jesus at yung muling pagkabuhay. At yan po ang tinatawag ng magandang balita na gustong iparating ni Jesus at kanya pong ipinasa sa kanyang mga alagad. At yung pagkabuhay ni Jesus ay tinutukoy po yan ang tagapagligtas ay ipinanganak. Amen? So yung kapanganakan ni Jesus, yan po ay tumutukoy sa ipinanganak ang tagapagligtas. So alam po natin lahat na si Jesus, ayon po sa banal na Biblia, ay ipinanganak si Jesus. Ipinanganak ang tagapagligtas. Kaya nga po pumarito si Jesus upang iligtas ang buong mundo sa kanyang kasalanan. So yan po yung katawag na magandang balita. Ang tagapagligtas ay ipinanganak. At namatay si Jesus. Yung kamatayan ni Jesus ay dumaloy po yung kanyang dugo upang tayo din napatawad sa lahat ng ating pagkakasala. So pagkamatayan ang pinag-uusapan ay yan po ay bad news. Hindi po magandang balita ang kamatayan. Pangit na balita. Subalit sa ating Panginoong Yesus, yung kanyang kamatayan ay magandang balita. Bakit magandang balita yung kamatayan ni Jesus? Dahil ito po'y nagdadala ng kaligtasan, nagdadala ng kapatawaran sa mga pagkakasala po ng lahat ng mga tao. Kaya magandang balita pa rin yung kamatayan ni Jesus. Dahil nagdadala ng kaligtasan, nagbibigay ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. At yung pangatlo, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Yung muling pagkabuhay ni Jesus ay napakahalaga din. So, kailangan na mamatay si Jesus upang siya ay
muling mabuhay. Mga minamahal na kapatid, kailangan na mamatay si Jesus upang maisa katuparan yung muling pagkabuhay niya. At ito pong muling pagkabuhay ni Jesus, ayon po sa banal na Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, sa ito doon, kung hindi po muling nabuhay si Jesus, wala pong saysay yung ating mga ginagawa. Kung hindi po nabuhay muli si Jesus, patuloy po tayo sa pagkakasala. Ayon po sa Biblia, patuloy pa rin po tayo na mamuhay sa pagkakasala kung hindi po nabuhay muli si Jesus. Ayon po sa Biblia. Kaya yan pong tatlo na bagay, yung kapanganakan, kamatayan ni Jesus at yung muling pagkabuhay niya ay napakahalaga po yan. At yan po yung tinatawag na magandang balita. So, dito po, ang magandang balita ay para sa lahat. Dahil po sinabi ni Jesus, ipangaral niyang magandang balita sa lahat ng tao. So, ang magandang balita ay para sa lahat ng tao. At ito pong magandang balita, ito po yung mga pinapangaral ng kanyang pagkataghan sa time ni Jesus. At hanggang ngayon, yan pa rin po yung pinapangaral yung magandang balita patungkol kay Kristo. Lahat po ng mga yan po kailang ipinapangaral ng balita patungkol sa ating Panginoong Jesus. So maging si Apostol Pablo ay nangaral din sa Galacia. At doon niya po napagtanto, ito pong mga nanampalataya sa Galacia ay mayroon po silang ibang natanggap na gospel. At sinabi po doon ni Apostol Pablo, iba na yung madali kayong naliligaw dahil may natanggap kayong ibang magandang balita. At yung magandang balita na natatanggap nila ay nagkakaroon po ng confusion. Na nagkakaroon po ng hindi pagkaunawaan. Nalilito yung mga tao sa time ng Galacia. Pero sinabi po ni Apostol Pablo, yung magandang balita nagbibigay po ng kaunawaan, kapayapaan, kagalakan. So dito po, sa ating tinatalay po dito na tinatalakay na sinabi po ito ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi na ipangaral yung magandang balita. Then dito po sa Romans 1:16, sinabi po niya ni Apostol Pablo, hindi niya po kinakahiya ang magandang balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Si Apostol Pablo ay na-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita. Si Apostol Pablo, nung hindi pa siya nakarinig ng magandang balita, ang kanyang buhay ay talagang napakasama si Saulo. Masamang tao si Pablo nung hindi niya pa po nakilala ang Panginoong Diyos. Pero sa kanyang experience, na nung narinig niya yung magandang balita patungkol kay Kristo, nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. Kaya ang magandang balita, kapangyarihan ng Diyos sa ikinaligtas ng bawat sasampalataya. So, kung wala pong pagpapahayag ng magandang balita, wala pong kaligtasan. No preaching of the gospel, no salvation. Mga minamahal, kaya napakahalaga na ipangaral ang salita po ng Panginoong Diyos upang dadaraw ang kapangyarihan ng Diyos. Without preaching the gospel, no salvation. Kaya ngayon po ang kanyang inutos ng ating Panginoong Isus sa kanyang mga alagad, humayo kayo at pangalan ng magandang balita. Magandang balita patungkol sa kaligtasan, magandang balita patungkol sa kalayaan, magandang balita patungkol sa kagalingan ng lahat ng karamdaman. Yan po ang dala-dala ng mga mangangaral ng mga lingkod ng Diyos na ipinapangaral ang magandang balita patungkol kay Kristo.
kundi ang pangalan ni Jesus. Wala po kaming ibang pinapangaral kung hindi patungkol sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang gospel. If we preach the Lord Jesus Christ. Hindi po natin ipinapangaral kung ano po yung ating sekta. Bagkus, ipinapangaral po natin si Jesus. Dahil si Jesus, yan po ang sinugo ng Panginoon upang iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, mga minamahal na kapatid. So, dyan po, mabasa po natin sa verse 16, na sinabi ni Jesus, ang sinumang sasampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. So, yan po yung tinatawag na magandang balita na sinasabi ni Jesus. So, ang tao ay sadyang makasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala. Wala pong taong matuwid. Subalit, ayon po sa Biblia, ay may magandang balita na sinasabi po ng Biblia. At sinabi po dyan, ang sino mang sasampalataya. Amen. Yan po yung natawag na magandang balita. So, paano po sasampalataya ang isang tao sa Panginoon? Paano po? Sa anong paraan? Ayon po sa Biblia, upang sasampalataya ang isang tao sa Panginoon, kailangan ng makinggan niya ang magandang balita patungkol kay Kristo. Kaya nga ipinapangaral ang salita po ng Panginoon upang mapakinggan ng mga tao. At sa pamagitan ng kailang pakikinig ng minsay patungkol kay Kristo, magkakaroon po sila ng pananampalataya. Mga minamahal na kapatid. Kaya habang ipinapangaral ang salita po ng Panginoong Diyos na mapakinggan po natin, dumadaloy po ang pananampalataya sa mga nakikinig ng salita po ng Panginoong Diyos. So, ang resulta po ng pakikinig natin ng salita po ng Panginoong Diyos ay nagbibigay po ng pananampalataya. So, ang totoong pananampalataya ay yung nagmumula po sa salita po ng Panginoon. Yan po yung totoong pananampalataya. Yung mensahe patungkol kay Kristo, yan po nagbibigay ng totoong pananampalataya sa tao. Kaya nga po napakahalaga na makinig tayo ng salita po ng Panginoon. At yan po nagbibigay ng pananampalataya natin at tayo po sasampalataya sa ating Panginoong Diyos. So, yan po isa, kailangan na makinig tayo. Kaya nga, ito pong gawain ito ay napakahalaga dahil sa gawain ito ay naipapangaral ang mga salita ng Panginoong Diyos. Mapakilad po tayo dahil tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos. At sabi nga po ni Pablo, ito po kapangyarihan ng Diyos. Sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya sa Kanya. So, marami na po tayong nakita ng mga patuturo, narinig at nakita ng mga patuturo na sa pamagitan po ng pakikinig nila ng salita po ng Panginoon, nagkaroon po ng pagbabago sa buhay po ng isang tao. Pati rin po ako, nung ako po ay nakinig ng salita po ng Panginoong Diyos, ay doon ko po napagtanto na talagang makapangyarihan pala at buhay ang salita po ng Panginoong Diyos. Na itong kayo sa akin ay magbago ka na pero wala pa rin. Hindi pa rin ba ako nababago? Subalit, kung ako po yung nakarinig ng magandang balita na yun po yung salita po ng Panginoong Diyos, yun po yung nakapagbago sa aking buhay. Ay, yung buhay ko rin po noon ay magulo, walang direksyon. Ay, punong-puno rin ako ng mga bisyo noon. Pero ang nakapagbago lang sa akin ay yung salita po ng Panginoong Diyos. Yung salita po ng Panginoong Diyos ang bumago sa aking buhay. Kaya pag tayo
na makinig sa mga Kristo, ano man ang sitwasyon mo, ay baguhin po ng Diyos ang buhay natin. Kahit na tayo po'y napakasamang tao, ay pag ang salita po ng Panginoong Diyos ang kumilos, babaguhin niya po ang buhay natin. Kaya nga po patuloy lang tayo pong makinig sa salita ng Panginoon, mga minamahal na kapatid. At yan po ang kapangyarihan ng Diyos upang baguhin niya ang buhay natin. Sa Biblia ay marami pong mga tao na binago ng Diyos ang kanilang buhay. Maging po ngayon, marami pong mga tao na binago ng Diyos ang kanilang buhay. Ano po yung pagkakan ng Diyos upang magpapagawa ng isang tao yung salita ng Panginoong Diyos? Yan lang po ang kailangan natin. Salita ng Panginoon. Yan po ang magpapagawa sa buhay nating lahat. Mga minamahal na kapatid. At sinabi po dyan, ang sinumang sasampalataya. Ang ibig sabihin po ng sasampalataya po tayo ng buong puso. Ayon po sa Romans 10 verse 9 and 10, sa Roma 10 verse 9 and 10, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na mulitis siyang binigay ng Diyos, maniligtas ka. Yan muna tayo. Sabi po dyan, ang kaligtasan, kailangan natin ipahayag. Ipahayag natin na si Jesus ay Panginoon. Bigkasin natin. Bigkasin natin na si Jesus ay Panginoon. So kailangan ang bawat isa sa atin upang matanggap natin ang kaligtasan, ipahayag natin mula sa ating bibig. Bigkasin natin na si Jesus ay Panginoon. Mga minamahal na kapatid, kailangan yung declaration of our faith. Bigkasin natin. At sabi ko dyan, at sasampalataya ka ng buong puso. So, nandyan po yung declaration at yung believing. Sasampalataya ka ng buong puso. Saan tayo po sasampalataya? Sa ating Panginoong Hesus. Kailangan yung ating pananampalataya ay buong puso. At sasampalataya ka ng buong puso. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Buong puso. Na tayo po'y sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maging sa mga pagsasakay po tayo ng mga sasakyan at may driver doon, may chopper. Hindi mo kilala yung chopper pero sumasakay ka. Ibig sabihin na sumasampalataya ka na ay safe ako sa driver na ito. Maging po sa pagsakay ng eroplano, hindi po natin kilala yung piloto. Pero sumasakay rin pa rin tayo. Dahil tayo po'y sumasampalataya na yung piloto ay maging maayos sa kanyang pagpapalipad. Sino ba nakakaalam doon na safe yung ating pagbabiyahe? Pero dahil po sa ating pananampalataya, dahil sa ating tiwala, ganon din po sa ating Panginoong Diyos, tayo po'y sumasampalataya sa Kanya, tayo po'y nagtitiwala sa Kanya, na tayo po'y ligtas. Amen. So kailangan po ng pananampalatayang buong puso. Nasampalataya po tayo ng buong puso, mga minamahal na kapatid. At sinabi po dyan ni Jesus ay maniligtas. Ano po yung word na mabautismuhan? Ang sino man sasampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. So, believing without
without baptism will not be saved. Sasampalataya tayo na walang pagbautismo, hindi po tayo maliligtas. Dahil ayon po sa ating Panginoong Hesus, ang sinuman sasampalataya at magbautismo na maliligtas. Karugtong po doon yung bautismo. Amen. Hindi man sinabi ni Jesus na sasampalataya lang, bagkos nandoon yung tinatawag na mabautismoan. May karugtong bautismo sa tubig. Ang tinutukoy po dyan ng ating Panginoong Hesus, bautismo sa tubig. So ang bautismo sa tubig ay napakahalaga din upang maligtas tayo. Hindi yan sinabi ni Jesus yung bautismo kung hindi mahalaga. Amen. Kung bakit idinugtong niya ni Jesus, kung bakit sinabi ni Jesus ang bautismo ay mahalaga para sa kaligtasan ng sasampalataya sa Kanya. Hindi na sana po nilagay ni Jesus yung salitang bautismo kung hindi mahalaga ang bautismo sa ikaliligtas ng tao. Mga minamahal na kapatid, kung sasampalataya lang tayo at hindi po tayo magpabautismo sa tubig, hindi pa rin tayo maliligtas. Mga minamahal na kapatid, kaya kahit na nandyan po tayo sa loob, kung tayo po talagang gusto po natin sumunod sa salita po ng Panginoong Diyos, ay magpabautismo tayo po sa tubig. Ang bautismo sa tubig, yan po ay utos ng ating Panginoong Hesus. Hindi po yan utos ng simbahan. Bagkus yan ay utos ng ating Panginoong Diyos na kailangan gawin natin, gawin ng isang magpapataya ang magbautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig ay utos ng ating Panginoong Diyos. At ang bawat sasampalataya kailangan na sumunod sa utos na yan. Now, maging si Jesus na ating Panginoon, ayon po sa Matthew chapter 3, 13-17, maging si Jesus na walang kasalanan ay nagbaptismo sa tubig. Mga minamahal na kapatid, maging si Jesus ay nagpabautismo sa tubig. Ang ibig sabihin po ng bautismo ay ilubog sa tubig. At ang bautismo, lumalaro po niyan sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Lumalaro po yan sa pagkamatay at muling pagkabuhay. So, ang pagkamatay ay yung mamatay yung lubog din. Pag tayo po nilubog sa tubig, ay simusiguro po sa kamatayan na yung dating buhay natin ay nailibing na. Pero nung umahon tayo po sa tubig, ibig sabihin tayo muling nabuhay na nagkakaroon na po tayo ng bagong buhay. At ang bautismo rin po ay sumusiguro rin yan po sa kapatawaran ng kasalanan. Ayon pa sa sinabi po ni John the Baptist, water baptism unto repentance. Pagpapakita po ng totoong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Para makompleto ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, kailangan din ng bautismo ng tubig. Amen. Pero sa bautismo ng tubig, hindi po dyan titigil ang ating pananampalataya. Hindi po yan titigil ang ating pagsunod sa ating Diyos. Kailangan tuloy-tuloy tayong sumampalataya sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid. So, bautismo, kailangan yan para sa ikakaligtas ng bawat isang tao. Kailangan ng bautismo. Mahalaga yan, mga minamahal na mga kapatid, yung bautismo sa tubig. Si Jesus nga mga minamahal na kapatid nagbabautismo sa tubig, tayo pa kayo ng mga tao. Ipinakita ni Jesus yung paraan upang maligtas ang tao. Bautismo sa tubig. Mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya nakita
kapagitan ng kasalanan. Si John the Baptist nga, si Juan Bautista ay sinabi niya kay Jesus, ako sana ang bautismuhan mo, Panginoong Jesus. Pinipigilan ko ni Juan Bautista si Jesus na huwag siya magpabautismo. Pero sinabi ni Jesus, kailangan upang matupad ang katwiran. At yung binautismuhan ni Juan si Jesus, ipinakita ni Jesus ang paraan ng kaligtasan na kailangan tularan ng isang tao upang maligtas. Ulitin ko naman ng kapatid, kung si Jesus na nagbabautismo sa tubig, tayo pa kaya ng mga tao na hindi magpabautismo sa tubig. At pag tayo po nabautismo sa tubig, tayo po magpatuloy na maglingkod at makinig ng salita po ng Panginoong Diyos. Dahil kailangan po natin magpatuloy para tayo po lumago sa ating pananampalataya. Huwag tayong titigil sa pagpuri at pagsamba sa Panginoon. At sinabi po dyan, ay maliligtas. Maliwanag po sa sinabi ni Jesus, ang sino man sasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mga minamahal, yan po yung magandang balita na sinasabi po ng Biblia, kaligtasan. Ito pong magandang balita. Marami pong taong tumatanggi sa magandang balita. Ayaw po nilang makinig patungkol sa magandang balita patungkol kay Kristo. Pero tayo po yung mga balad, mga minamahal na kapatid ngayong araw, dahil tayo po ay nakikinig ng salita po ng Panginoong Diyos. At sinabi rin po ni Jesus, ang sinuman hindi sasampalataya ay paparusahan. Amen. Sinabi po rin ng ating Panginoong Jesus, ngunit ang hindi sasampalataya ay paparusahan. Yan po yung bad news, mga minamahal na kapatid. Yan po yung pangit na balita. Ang hindi sasampalataya ay paparusahan. Kaya mga kapatid, sumarin pong babala. Meron po diyang warning na sinabi ni Jesus, ang hindi sasampalataya ay paparusahan. May babala ang Panginoong Diyos. Kahit po sa mga traffic sign, may mga babala po dyan. Bawal ang tumawid. Marami nang namatay dito. Pero ang mga tao, tumatawid pa rin sila kahit na pinagbabawal. E ang resulta, nadidisgrasya ang mga tao, napapahamak ang mga tao dahil hindi po sila sumusunod sa mga babala. Kaya, minsan pag magmotor ka ng single motor, kaya naman isuot mo ang helmet. Kaya nga hinuhuli nila yung mga walang helmet na mga motorcycle driver. Pinagbabawal. Pero pag hindi mo na sundin yung batas na yun, mapahamak sila. Pag sila po'y na-disgrasya, mamatay sila. Ano yung bunga ng hindi pagsunod? Ay parusa. Tayo rin po ang kawawa pag hindi po tayo sumunod. So dyan po, ang sino man hindi sasampalataya ay paparusahan. So, pati po sa batas ng ating gobyerno, pag tayo po lumabag sa batas ng gobyerno, ay may karampatang parusa. Pati nga sa ating mga magulang, pag hindi po natin sinunod yung kanilang mga inuutos, may karampatan pa rin parusa, pagdidisiplina. Pero mga minamahal na kapatid,
ang Panginoong Diyos ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng biyaya. Marami tayo kung napaniwala, pero may pag-asa pa rin mga minamahal na kapatid. Tayo lang po'y sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Mga minamahal namin mga kapatid na nakikinig ngayon. So ang Panginoong Diyos ay may babala. Ang sinuman na hindi sasampalataya ay paparusahan. Pero alam ko po, mga minamahal na kapatid, ang gusto po natin ay matanggap ang kaligtasan. Yung magandang balita pa rin ang gusto natin mapakinggan. Yun po yung sigurado, yung tinatawag ng ating kaligtasan. Kaya nga po yung mga taong ayaw sumampalataya sa Panginoon, darating po yung panahon na sila po'y paparusahan. Ano pong klaseng pagpaparusa yun na sinasabi po ng Biblia? Ayon po sa Biblia, parusa doon sa impyerno. Pero yung magandang balita naman, pag tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, ay buhay na walang hanggan ng ating tatanggapin na ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. Pagkamangat dito sa mundong ito, marami po tayong pinagdaan ng mga pagsubok, suliranin sa buhay. Pero pag tayo po sumampalataya at ipinagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos, darating din ang panahon, gantimpala ang ating tatanggapin mula sa ating Panginoong Hesus. Kagalakan at kapayapaan at una sa lahat, yung kaligtasan po natin. Ang Panginoong Diyos, ang kanyang layunin at yung gustong mangyari po ng Panginoong Diyos sa buhay po ng isang tao ay maligtas. Yan po yung layunin ng Diyos na ang bawat tao ay maligtas. Mga minamahal. Kaya tayo po, habang tayo po'y buhay pa, may pag-asa pa mga kapatid. Alalahanin po natin po ito pong mga mensahe po ng ating Panginoong Diyos sa atin, sa araw po nito, ang kaligtasan po natin. Ito lang pong ating may babahagi po ngayong umaga, pagpalain po ang bawat isa.